Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Alam naman siguro ng lahat ang rason kung bakit pumirma nga dito si John Riel Casimero ng contract sa Japanese promoter na ito dahil sa pangako nito na matutuloy na ang mega fight kontra Naoya Inoue, aka The Monster. Ngunit bad news para sa Team Casimero at buong Pinoy boxing fans community, na mukhang malabo na nga mangyari ang pinanggako niya kay Cuadro Alas na mega fight kontra sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ayon sa latest interview ng Japanese promoter ay prangkahan niyang sinabi na hindi na niya magagawa ang bakbakan sa pagitan ni Cuadro Alas John Riel Casimero kontra sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Dagdag pa ng Japanese promoter na hindi na niya kaya itong ikasa. Atin po maalala o kung inyong maaalala na ayon kay Naoya Inoue pagkatapos ng laban niya kontra Marlon Tapalis ay mananatili pa rin siya sa Super Bantamweight Division upang ubusin ang mabibigat na pangalan sa naturang division na sina John Riel Casimero at Luis Nery. Ngunit pagkatapos ng naging laban ni John Riel Casimero kontra Uguni ay tila napag-isip ni Naoya Inoue na hindi pala malakas si John Riel Casimero at walang excitement kung lalabanan niya itong si Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil 1 round lang para sa kanya si John Riel Casimero, at sinisigurado niya na hindi aabot ng 4 na round itong tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Kaya nawala na siya ng interes kalabanin ito. Kaya kapag mananalo siya ngayon sa laban niya kontra sa ating kababayan na si Marlon Tapalis sa December 26, taong kasalukuyan, ay si Luis Nery na agad ang direktahin nilang kakalabanin, na magaganap sa susunod na taon buwan ng Mayo or Hunyo. Ganun pa man ay may mga haka-haka at paniniwala ang mga Pinoy boxing fanatics, na huwag mawalan ng pag-asa, dahil kung talagang nakatadhana si Naoya Inoue at John Riel Casimero na maglaban ay mangyayari at mangyayari din yan. Dahil hindi lang kasi ang mga Japanese fans, at Pinoy fans, ang nakasaksi na hindi karapat dapat pa sa ngayon maging kalaban si Naoya Inoue, dahil sa pinakita niyang laban kontra Uguni. Dahil ang mga malalaking negosyante ay naghahanap ng kakaiba at dapat makitaan nila ng kakaiba para kumita, ganun pa man sa pinakita ni John Riel Casimero sa laban kontra Uguni ay walang nakikitang excitement ang mga malalaking negosyante at mga big-time promoter. Kaya ayon sa ibang netizen ay dapat sa susunod na mga laban ni John Riel Casimero ay mapuli, knockout niya agad ang kalaban, para magka-interest ang big-time promoter at mga malalaking negosyante na mamuhunan sa laban John Riel Casimero at Naoya Inoue sa mga susunod na taon. Ayon kasi sa kampo ni Naoya Inoue at mga Japanese fans, ay tila hindi pa sa ngayon deserving si John Riel Casimero para labanan itong pinagmamalaki nila na halimaw ng kanilang bansa. Kaya dapat ipakita ni John Riel Casimero sa mga big-time promoter at mga negosyante na deserving siya makalaban ni Naoya Inoue, para sila na mismo ang kakasan ng naturang laban. Ito lang muna sa ngayon ang latest update, antabay lang tayo sa mga susunod na araw para sa mga latest update tungkol dito. Dagdag pa sa ating mga balita. Ang bansang Amerika ay magsasagawa ng malawakang investigasyon tungkol sa medical records ni Naoya Inoue kung talagang lehitimo nga ba ito. Dahil kung inyong matatandaan si Naoya Inoue ay lagi na lang ito nakakakuha ng clearance para sa pagpapaturok ng pain reliever. Kung inyong matatandaan guys, itong si Naoya Inoue ay palagi na lang nagdedeclare na meron siyang nararamdaman sa niyang katawan in short injury. At sa tuwing na-hospital siya ay lagi itong nakakakuha ng reseta mula sa isang doktor. Ang resitang ito ay may taglay na sangkap pangwala ng sakit, ang tinatawag nilang pain reliever. Ang Amerika ay pinaimbestigahan itong isyu na ito kung saan nakapagmapatunayan ng Amerika na may anomalya at sabwatan sa pagitan ng private hospital sa Japan at si Naoya Inoue tungkol sa clearance na yan para magpaturok ng pain reliever. Ay maaari dito na magtatapos ang kanyang boxer career, maaari ding mawawalan siya ng laban sa mga mega at title fight. In short guys, bubulusok si Naoya Inoue sa pinakamababa na ranking, or tuluyan na siyang mabura sa mundo ng boxing. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.